Sa isang maliit na barong-barong sa Tondo, Manila, si Mang Pedro ay maagang nagising upang simulan ang kanyang araw. Sa tabi niya, mahimbing na natutulog ang kanyang dalawang anak na sina Becca, 12 taong gulang, at Micah, 10 taong gulang. Sa loob ng 3 taon mula nang iwan sila ng kanilang ina, nagsilbing ilaw at haligi ng tahanan si Mang Pedro. Kahit natangan ang bigat ng responsibilidad, nakita niya ito bilang isang pagpapala kaysa pasanin. Nagluto si Mang Pedro ng kanin at itlog para sa almusal. Habang nagluluto, nagmumuni-muni siya sa mga pangarap na nais niyang matupad para sa kanyang mga anak. Kung makakapag-abroad lang ako, mas magandang buhay ang maibibigay ko sa kanila, bulong niya sa sarili habang binabantayan ang sinaing. Mang Pedro, kumusta po ang plano ninyong mag-abroad? Tanong ng kanyang kapitbahay na si Aling Tessie, na dumungaw sa kanilang bintana habang pinapatuyo ang mga kamay sa kanyang lumang tuwalya. Nag-aayos pa ako ng mga papeles, Aling Tessie. Umutang ako ng pera para sa placement fee. Sana sa loob ng ilang buwan, makaalis na ako, sagot ni Mang Pedro, pilit ibinabangon ang kanyang loob sa kabila ng kaba sa dibdib. Nako, mag-ingat ka, Pedro. Maraming nagsasabi na mahirap ang buhay doon, pero alam ko na para sa mga anak mo ang lahat ng sakripisyo mo, pag-aalala ni Aling Tessie. Totoo yan, Aling Tessie. Para sa kanila, kakayanin ko ang lahat. Salamat po sa inyong suporta, tugon ni Mang Pedro na may ngiti, ngunit may bahid ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng almusal, habang naghahanda siya para magtinda ng taho, kinausap niya ang kanyang mga anak. Becca, Micah, magtatrabaho muna si tatay ha. Pagbalik ko, may dala akong pasalubong para sa inyo, masayang sabi ni Mang Pedro, pinipilit itago ang pag-aalala. Ingat po kayo, tay, sabay na tugon ng dalawa, habang mahigpit ang yakap sa kanya. Nakita ni Mang Pedro ang pagmamahal at tiwala sa mga mata ng kanyang mga anak, at ito ang nagbigay sa kanya ng lakas. Habang naglalakad papunta sa kanyang pwesto, nagbalik tanaw si Mang Pedro sa mga nagdaang taon. Mula nang iwan sila ng kanilang ina, ramdam niya ang bigat ng pagiging magulang mag-isa. Ngunit, sa tuwing tinitingnan niya ang kanyang mga anak, alam niyang kaya niyang harapin ang anumang pagsubok. Isang malamig na simoy ng hangin ang pumukaw sa kanyang pagmumuni-muni. Kailangan kong maging matatag. Para sa kanila, lahat ay aking kakayanin, bulong niya sa sarili habang sinisimulan ang pagtitinda sa araw na iyon, puno ng pag-asa at determinasyon na baguhin ang kanilang kapalaran. Sa paglalakad ni Mang Pedro sa mga eskinita ng Tondo habang bitbit ang kanyang malaking lalagyan ng taho, narinig niya ang tawanan at kwentuhan ng mga bata sa kalye. Nakangiti niyang pinagmasdan ang eksena, nagpapasalamat sa kahit kaunting saya sa gitna ng hirap ng buhay. Magandang umaga, Mang Pedro. Bibili kami ng taho, sigaw ng isang grupo ng mga bata na kanyang suki. Sa bawat benta, pakiramdam niya ay unti-unting nababawasan ang bigat ng kanyang mga pasanin. O sige, ilang baso ang kailangan nyo? Tanong ni Mang Pedro habang maingat na hinahanda ang matamis na taho para sa mga bata. Isa po para sa akin, at isa rin po para kay Junjun, excited na sabi ng isang batang babae na si Maya. Habang inihahanda ang kanilang taho, naisip ni Mang Pedro ang kanyang mga anak. Sana maging masaya rin sila tulad ng mga batang ito, bulong niya sa sarili. Sa isang iglap, isang malakas na sigaw ang pumutol sa katahimikan ng umaga. Sunog! Sunog! Sigaw ng isang kapitbahay. Nagmadali si Mang Pedro na iwan ang kanyang paninda at tumakbo pabalik sa kanyang tahanan, ang puso niya ay puno ng takot at pangamba. Pagdating niya, nakita niyang nagliliyab na ang ilang bahay sa kanilang barangay, kasama na ang kanyang sariling tahanan. Becca, Micah, sigaw niya, umaasang nasa labas na ang kanyang mga anak. Sa kabutihang palad, nakita niya ang kanyang mga anak na ligtas at kasama ang iba pang mga bata sa isang ligtas na lugar. Pa, nandito po kami, sigaw ni Becca, habang kumakaway sa kanya. Habang niyayakap ang kanyang mga anak, naramdaman ni Mang Pedro ang bigat ng kanilang kalagayan. Nawala ang lahat, ang kanilang bahay, ang perang hiniram niya, at lahat ng kanilang pag-aari. Ngunit sa kabila ng lahat, nagpapasalamat siya na ligtas ang kanyang mga anak. Sa mga sumunod na araw pagkatapos ng sunog, pansamantalang tumira sina Mang Pedro at ang kanyang mga anak sa bahay ng kanyang ate Tess, sa isang katabing barangay. Si ate Tess ay may 3 anak at ang asawa niyang si Kuya Joel ay kilala sa pagiging istrikto at matipid. Isang gabi, habang naghahapunan, naging mainit ang usapan sa hapagkainan.
Pedro, hanggang kailan kayo dito? Tanong ni Kuya Joel, ang kanyang tono ay halatang naiirita. Hindi biro ang magdagdag ng 3 bibig na pakakainin. Napatingin si Mang Pedro sa kanyang mga anak na tahimik na kumakain, pilit iniiwasang pansinin ang tensyon. Pasensya na Kuya Joel. Hindi ko inaasahan ang nangyari. Magsisikap akong makahanap ng solusyon sa lalong madaling panahon, mahinahon niyang tugon, ngunit ramdam ang bigat sa kanyang dibdib. Nagpatuloy si Kuya Joel, alam mo naman siguro na hindi tayo mayaman. Mahirap lang din kami. Baka dapat mag-isip ka ng ibang plano. Tumugon si Ate Tess, pilit pinapagaan ang sitwasyon. Joel, tama na. Pamilya tayo. Dapat tayong magtulungan, hindi ba? Ngunit hindi mapigilan ni Mang Pedro ang kanyang sarili na makaramdam ng kahihiyan at pagiging pabigat. Pagkatapos ng hapunan, umakyat siya sa kwarto kung saan sila pansamantalang nakatira at doon niya naibuhos ang kanyang sama ng loob sa katahimikan. Kinabukasan, habang nag-aayos siya ng mga gamit na nailigtas mula sa sunog, kinausap siya ni Becca. Tay, narinig ko kahapon ang pag-uusap niyo ni Tito Joel. Huwag po kayong mag-alala, makakahanap din tayo ng sarili nating lugar. Napangiti si Mang Pedro sa kanyang anak, salamat anak. Malaking tulong ang iyong pag-unawa at suporta. Huwag kang mag-alala, gagawin ko ang lahat para sa atin. Ngunit sa loob-loob niya, puno ng pagdududa si Mang Pedro. Paano niya muling itatayo ang kanilang buhay? Paano niya mabibigyan ng maayos na kinabukasan ang kanyang mga anak? Isang hapon, habang nagpapahinga si Mang Pedro sa lilim ng malaking puno pagkatapos magtinda ng taho, lumapit ang isang maliit na nilalang na hindi niya napapansin noon sa lugar na iyon. Ang nilalang ay si Magiting, isang duwende na mukhang pagod at gutom na gutom. Mang Pedro, pahingi naman po ng kaunting taho, gutom na ako, malumanay na hiling ni Magiting. Naantig ang puso ni Mang Pedro sa kalagayan ng duwende. Oo naman kaibigan, dito ka muna at magpahinga. Kumain ka o, aniyang inabot ang isang baso ng taho kay Magiting. Habang kumakain, nag-usap ang dalawa. Ibinahagi ni Mang Pedro ang tungkol sa trahedyang nangyari sa kanilang tahanan at ang kanyang mga pangarap para sa kanyang mga anak. Minsan, pakiramdam ko'y sunod-sunod na kamalasan ang dumating sa buhay namin. Pero kailangan kong maging matatag para sa aking mga anak, pagtatapat niya. Nakinig si Magiting nang may simpatsya. Naiintindihan ko ang pinagdadaanan mo, Mang Pedro. Sa totoo lang, may alam akong lugar na maaaring makatulong sa iyo. Sa aming nayon sa 3 bundok, mayroon kaming mahiwagang syrup na galing sa nektar ng iba't ibang halaman. Kung gagamitin mo ito sa iyong taho, hindi lamang ito magiging mas masarap, magbibigay rin ito ng kasiyahan at sigla sa sino mang makakatikim nito, masayang ibinahagi ni Magiting. Napaisip si Mang Pedro sa alok ng duwende. Bagamat hindi siya lubos na nakakasiguro kung totoo ang mga sinasabi ni Magiting, may bahagi sa kanyang puso na nagsasabing ito na ang sagot sa kanilang mga dasal. Magiting, paano tayo makakarating sa iyong nayon? Handa akong sumama sa iyo kung ito ang magbibigay ng bagong pag-asa para sa amin. Maghanda ka Mang Pedro. Bukas ng umaga, sabay tayong lalakbay patungo sa 3 bundok. Ito'y mahaba at maaaring mahirap na paglalakbay, pero tiyak kong magiging sulit ito, nakangiting sagot ni Magiting. Habang papalubog ang araw, puno ng pag-aalinlangan at pag-asa ang puso ni Mang Pedro. Ang ideya ng isang mahiwagang syrup ay tila isang pantasya, ngunit sa kanyang sitwasyon, handa siyang kumapit sa anumang pagkakataon na maaaring magdala ng pagbabago sa kanilang buhay. Sa gabing iyon, hindi makatulog si Mang Pedro, pinag-iisipan ang nalalapit na pakikipagsapalaran. Ano kaya ang naghihintay sa amin sa nayon ng mga duwende? Makakatulong kaya ito sa akin? Tanong niya sa sarili habang tinitingnan ang kanyang mga natutulog na anak, umaasa na ang bawat desisyon niya ay magdadala sa kanila sa isang mas magandang bukas. Sa madaling araw, habang ang buong tondo ay natutulog pa, nagising si Mang Pedro sa kaba at pananabik para sa paglalakbay na kanyang haharapin. Inihanda niya ang kanyang sarili, iniisip ang mga posibilidad na maaaring magbukas para sa kanya at sa kanyang mga anak. Nang dumating si Magiting, kanyang nasumpungan si Mang Pedro na nakaupo sa labas ng kanilang pansamantalang tirahan, hawak ang isang lumang backpack na puno ng mga pangunahing pangangailangan. Mang Pedro, handa ka na ba? Tanong ni Magiting, ang kanyang mata ay kumikislap. Oo Magiting, handang-handa na, sagot ni Mang Pedro, kahit ang kanyang boses ay may bahid ng kaba. Habang naglalakad sila palayo sa syudad,
unti-unting nilamon ng kalikasan ang mga palatandaan ng urbanisasyon. Ang kanilang landas ay naging lantian at siksik sa mga halaman, na ibang-iba sa kanilang nakagisnang kapaligiran. Mang Pedro, alam kong bago sa iyo ang lahat ng ito. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala sa iyo, wika ni Magiting habang tinuturo ang landas na kanilang tinatahak. Sa kanilang paglalakad, ibinahagi ni Mang Pedro ang kanyang mga saloobin at pangarap para sa hinaharap. Magiting, sa totoo lang, hindi ako makapaniwala na nandito ako ngayon. Palagi kong pinapangarap na magbago ang kapalaran ng aking pamilya, pero hindi ko inakalang sa ganitong paraan. Si Magiting sa kanyang bahagi, ay naging isang mapagkakatiwalaang tagapakinig. Sa aming nayon, marami ang nagsimula sa wala. Ang mahiwagang syrup ay hindi lang basta pampalasa, simbolo rin ito ng pag-asa. Bawat patak ay produkto ng aming pagmamahal at pagpapahalaga sa kalikasan. Sana, ito rin ang magbigay ng bagong simula sa iyo at sa iyong mga anak. Habang papalapit sila sa ikatlong bundok, naramdaman ni Mang Pedro ang pagbabago sa hangin, mas sariwa, mas malinis. Ang kanyang pagod na katawan ay unti-unting napapalitan ng isang kakaibang sigla. Magiting, kakaiba ang pakiramdam ko. Parang may nagbabago sa akin, ani Mang Pedro, habang pinagmamasdan ang paligid na puno ng misteryo at kagandahan. Iyan ang mahika ng kalikasan dito, Mang Pedro. Hayaan mong ang iyong mga alalahanin ay mapalitan ng pag-asa. Hindi lang tayo basta naglalakbay, tayo'y naglalakbay patungo sa bagong simula, paliwanag ni Magiting, na may katiyakan sa kanyang boses. Matapos ang mahabang paglalakbay, umabot din sina Mang Pedro at Magiting sa paanan ng ikatlong bundok. Ang nayon na kanilang narating ay tila isang pahina mula sa isang lumang kwento ng kababalaghan. Mga bahay na yari sa kahoy at bato na natatakpan ng lumot at mga bubong na halos tinutubuan na ng damo, ang bawat sulok ay bumubulong ng sinaunang mahika at misteryo. Maligayang pagdating sa aming nayon, Mang Pedro. Ito ang lugar kung saan ako ipinanganak at lumaki, masayang ipinakilala ni Magiting habang ipinapakita ang paligid sa kanilang paglalakad. Habang naglalakad sila, hindi may pinta ang pagkamangha sa mukha ni Mang Pedro. Ang bawat detalye ng nayon ay nagpapakita ng pagkakaisa ng kalikasan at duwende, isang perpektong balanse ng buhay at sining. Ito'y hindi ka panipaniwala, Magiting. Parang panaginip lang ang lahat, manghang-mangha niyang sabi. Narito kami upang mabuhay ng payapa at makisalamuha sa kalikasan. At ang syrup na binanggit ko sa iyo, ito ang puso ng aming nayon, paliwanag ni Magiting. Habang naglalakad, dumaan sila sa isang maliit na batis kung saan ang mga duwende ay masayang nagtatrabaho, kumukuha ng nectar mula sa mga halaman. Mang Pedro, nais kong ipakilala sa iyo si Pag-asa, ang aming pinuno at tagapag-alaga ng mahiwagang syrup, sabi ni Magiting habang lumalapit sila sa isang matandang duwende na abala sa pag-aaral ng ilang mga halaman. Pag-asa, ito si Mang Pedro, ang kaibigan kong tao mula sa ibabang mundo, pakilala ni Magiting. Mabuhay Mang Pedro, maligayang pagdating sa aming munting nayon. Nalaman ko na marami kang pinagdaanang pagsubok, bati ni Pag-asa na may ngiti ng pagtanggap at pag-unawa. Opo Pag-asa, at labis akong nagpapasalamat sa inyong pagtanggap. Ako'y naririto upang matuto at sana, makahanap ng bagong simula para sa aking mga anak, sagot ni Mang Pedro. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa at paggalang. Ang nectar na ating ginagamit sa syrup ay hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa. Ito rin ay may kakayahang magdala ng saya at sigla sa puso ng lahat ng makakatikim nito. Iyan ang dahilan kung bakit ito espesyal, paliwanag ni Pag-asa habang inaanyayahan si Mang Pedro at Magiting sa kanilang pagawaan kung saan ginagawa ang syrup. Sa loob ng pagawaan, namangha si Mang Pedro sa makulay na proseso ng paggawa ng syrup. Ang mga duwende ay abala sa kanilang mga gawain, ngunit lahat ay may ngiti sa kanilang mukha, isang patunay ng magandang epekto ng kanilang gawain. Mang Pedro, ikaw ay bahagi rin ng aming komunidad, kahit sa maikling panahon. Marahil, sa pag-uwi mo, dala-dala mo ang lihim ng aming syrup at ang espiritu ng aming pagkakaisa, wika ni Pag-asa. Habang tinatapos ang araw sa nayon, puno ng pasasalamat at paghanga ang puso ni Mang Pedro. Ang paglalakbay na ito, na puno ng di inaasahang mga pagkakataon, ay nagbukas ng isang bagong kabanata sa kanyang buhay, isa na maaaring magdala ng kinakailangang pagbabago para sa kanyang pamilya. Sa kanilang paglalakad pabalik mula sa pagawaan ng syrup,
dinala ni Pag-asa si Mang Pedro at Magiting sa isang maliit ngunit maayos na tahanan sa gitna ng nayon. Habang papalapit, umaalingasaw ang amoy ng isang nilulutong pagkain na nagbigay agad ng ginhawa sa kanilang pagod na mga katawan. Ngayong gabi Mang Pedro, ihahain ko sa iyo ang pinakamasarap na tinola na iyong matitikman, masayang wika ni Pag-asa. Ang mga sangkap, lalo na ang luya, ay hinukay namin noong nakaraang kabilugan ng buwan, sumasabay sa lumang tradisyon na pinaniniwala ang nagpapataas ng bisa at lasa ng mga halaman. Nang makapasok sila sa bahay, agad silang sinalubong ng init mula sa nagbabagang kalan kung saan malumanay na kumukulo ang sabaw ng tinola. Sa isang tabi, makikitang maingat na inihahanda ni Pag-asa ang mga sariwang dahon ng sili at hinahati ang manok na kamakailan lamang ay malayang paikot-ikot sa kanilang nayon. Habang inilalagay ni Pag-asa ang mga huling sangkap sa palayok, naupo si Mang Pedro at pinagmasdan ang kanyang paligid. Ang simpleng bahay ay puno ng mga palamuting gawa sa kahoy at mga basket ng iba't ibang halaman na lumilikha ng isang payapa at nakakaingganyong kapaligiran. Ang tinola ay hindi lamang basta luto para sa amin dito, pagpapatuloy ni Pag-asa habang hinahalo ang sabaw. Ito ay simbolo ng aming kultura at pamumuhay, ang pagsasama-sama ng lakas ng bawat nilalang sa kagubatan, pinapalakas pa ng tamang oras ng paghango sa aming mga halaman. Nagsilbi si Pag-asa ng isang mangkok ng mainit na tinola kay Mang Pedro. Sa unang tikim, naramdaman ni Mang Pedro ang pambihirang lasa ng sabaw na yari sa pinong luya, malambot na manok, at mga sariwang gulay. Bawat kagat ay nagdudulot ng kakaibang kasiyahan at ginhawa, na tila ba'y napapawi ang lahat ng kanyang pag-aalala at kapaguran. Mang Pedro, kumusta ang lasa? Tanong ni Pag-asa, umaasang nagustuhan ni Mang Pedro ang kanyang handa. Pag-asa, hindi ko maipaliwanag, ito'y kakaiba. Ang lasa ng luya, sariwa at may kakaibang sigla, tugon ni Mang Pedro, hindi maitago ang kanyang pagtataka at kasiyahan. Ang luya na iyan ay hinukay sa ilalim ng kabilugan ng buwan, isang pamamaraan na nagpapalakas ng enerhiya at asensya ng halaman. Sa bawat buwan, pinipili namin ang pinakamagandang panahon para sa pag-aani, upang maibigay ang pinakamabisa at pinakamasarap na sangkap para sa aming mga lutuin, paliwanag ni Pag-asa, masaya sa positibong reaksyon ng kanyang bisita. Habang patuloy silang kumakain, ibinahagi ni Pag-asa ang mas malalim na kahalagahan ng tinola sa kanilang komunidad, hindi lamang bilang pagkain kundi bilang isang ritual ng pagpapasalamat sa kalikasan na nagbibigay ng sustansya at buhay sa kanila. Pagkatapos ng kanilang hapunan, habang nakaupo sa tabi ng maliit na apoy sa labas ng bahay ni Pag-asa, binuksan ni Magiting ang usapan tungkol sa mahiwagang syrup. Mang Pedro, bukas ay ipapakita ko sa iyo kung paano namin ginagawa ang syrup na ito. Marahil ay maaari mo itong dalhin at gamitin sa iyong taho, simula ni Magiting, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa ilalim ng bituin ng langit. Magiting, hindi ko maipahayag kung gaano ako nagpapasalamat sa inyong lahat dito. Ang karanasan na ito'y nagbubukas ng bagong mundo sa akin, tugon ni Mang Pedro, ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat at paghanga. Pag-asa, may itatanong sana ako. Paano ba talaga nagiging espesyal ang syrup ninyo? Ano ang nagbibigay dito ng kapangyarihan upang magdulot ng saya at sigla? Husisa ni Mang Pedro, na ngayon ay lubos na interesado sa lihim ng syrup. Si Pag-asa, na ngayon ay mas nakikilala na ang pagkauhaw ni Mang Pedro sa kaalaman ay sumagot, ang syrup ay gawa mula sa nektar ng ilang piling halaman na aming itinatanim at inaalagaan dito. Bawat halaman ay pinipili batay sa kanyang natatanging katangian, may mga halamang nagbibigay sigla, mayroon ding pampakalma, at mayroong nagdadala ng kasiyahan. Ang proseso ng pagkuha ng nektar ay ginagawa sa ilalim ng partikular na yugto ng buwan para masiguro ang pinakamataas na kalidad at kapangyarihan. Kaya pala kahit ang simpleng tinola ay nagdudulot ng kakaibang saya at kaginhawaan, sambit ni Mang Pedro, habang unti-unting nauunawaan ang lalim ng kaalaman ng tradisyong ito. Kinabukasan, sa liwanag ng araw, sinamahan ni Magiting si Mang Pedro sa lugar kung saan nila ginagawa ang syrup. Doon niya nasaksihan ang buong proseso, mula sa maingat na pagpili ng mga halaman hanggang sa masalimuot na proseso ng pagkuha ng nektar at paghalo nito para makabuo ng syrup. Magiting, pwede rin ba ito sa taho? Magiging katanggap-tanggap kaya ito sa panlasa ng mga tao sa amin? Tanong ni Mang Pedro, habang pinagmamasdan ng kulay ambon na likido na unti-unting napupuno sa mga lalagyan. Oo Mang Pedro,
Hindi lang ito basta magiging katanggap-tanggap, ito'y magbibigay din ng kakaibang karanasan sa sino mang makakatikim nito. Ang saya at sigla na dala nito ay lilikha ng bagong alaala para sa kanila, tugon ni Magiting, puno ng kumpiyansa. Sa araw na iyon, binigyan si Mang Pedro ng isang malaking galon ng syrup para dalhin pabalik sa kanyang tahanan. Sa kanyang pag-uwi, dala niya hindi lamang ang syrup kundi pati na rin ang mga alaala at aral na kanyang natutunan sa nayon ng mga duwende. Habang naglalakbay pabalik sa tondo, puno ng pag-asa at pananabik ang kanyang puso. Ang posibilidad ng bagong simula, isang bagong buhay para sa kanya at sa kanyang mga anak, ay ngayon tila abot kamay na. Ang kanyang isipan ay puno ng mga plano, kung paano niya ipapakilala ang kakaibang taho sa kanyang komunidad, kung paano ito magbibigay ng saya at sigla, at kung paano ito maaaring magbukas ng bagong oportunidad para sa kanila. Matapos ang mahabang paglalakbay pabalik sa tondo, bumalik si Mang Pedro dala ang mahiwagang syrup at bagong pag-asa para sa kanyang pamilya. Pagdating niya, agad niyang sinimulan ang pagbabago sa kanyang pang-araw-araw na negosyo ng pagtitinda ng taho. Sa unang umaga matapos niyang bumalik, maagang gumising si Mang Pedro at naghanda para sa kanyang bagong simula. Habang hinihalo ang mahiwagang syrup sa kanyang taho, naramdaman niya ang isang kakaibang sigla at kumpiyansa. Ito na ang simula ng pagbabago, bulong niya sa kanyang sarili. Dala ang kanyang kariton na puno ng bagong timplang taho, naglakad siya sa mga kalsada ng tondo. Taho, taho, subukan ang bagong lasa ng aking taho, sigaw niya sa mga tao. Ang kakaibang amoy ng taho na may halong mahiwagang syrup ay agad na nakakuha ng pansin mula sa mga tao. Ang una niyang hinto ay sa harap ng isang maliit na tindahan, kung saan ang may-ari, si Aling Nena ay regular niyang customer. Mang Pedro, anong bago sa taho mo ngayon? Parang may kakaiba akong naamoy husisa ni Aling Nena habang lumalapit sa kariton. Aling Nena, may idinagdag akong espesyal na sangkap na nagbibigay hindi lang ng sarap kundi pati na rin ng sigla, paliwanag ni Mang Pedro, habang maingat na isinisilbi ang isang baso ng taho sa kanya. Pagkatikim ni Aling Nena, agad lumitaw ang ngiti sa kanyang mukha. Mang Pedro, ibang-iba nga, mas masarap at nakakagising ng diwa. Parang bigla akong sumigla, masayang sabi niya, sabay abot ng bayad. Ang balita tungkol sa kakaibang taho ni Mang Pedro ay mabilis na kumalat sa buong tondo. Hindi nagtagal, pumila ang mga tao sa kanyang kariton, lahat ay naistikman ang taho na may mahiwagang syrup. Ang mga matatanda at bata ay nag-uwi ng saya at sigla, at ang kwento ng mahiwagang taho ay naging usap-usapan. Sa kanto, isang grupo ng mga kabataan ang lumapit at bumili ng taho. Uy pare, subukan mo to. Ang sarap ng taho ni Mang Pedro, parang may magic, komento ng isang binatilyo, habang pinapasa ang baso sa kanyang kaibigan. Grabe, totoo nga, anong nilagay mo dito Mang Pedro? Sobrang sarap at parang nakakabuhay ng loob, sabi ng kaibigan, hindi makapaniwala sa lasang natikman. Mayroon lang akong bago at espesyal na timpla sa aking taho. Masarap di ba? Nakangiting tugon ni Mang Pedro, habang patuloy na inihahain ang kanyang paninda. Sa pagdami ng kanyang mga customer, unti-unti ring lumago ang kita ni Mang Pedro. Sa loob ng ilang buwan, nakapag-ipon siya ng sapat na pera upang makalipat sila ng kanyang mga anak sa isang mas maayos na apartment. Ang kanilang bagong tahanan ay hindi lamang mas malaki at mas komportable, ngunit nagbigay din ito ng bagong simula at pag-asa para sa mas magandang kinabukasan. Hindi nagtagal, napansin din ng mga lokal na negosyante ang tagumpay ni Mang Pedro at lumapit sila upang matuto. Nagpasya si Mang Pedro na palawakin ang kanyang negosyo sa pamamagitan ng pag-aalok ng iba't ibang flavors ng taho at pati na rin ang paggawa ng frozen taho, na naging popular sa mga bata. Ang dating simpleng magtataho, ngayon ay kilala na bilang isang matagumpay na negosyante sa kanilang lugar. Sa kanyang tagumpay, hindi nakalimutan ni Mang Pedro ang kanyang pinagmulan at ang mga tulong na kanyang natanggap. Bilang pasasalamat, inilaan niya ang parte ng kanyang kita para tulungan ng iba pang mga nasunugan sa kanilang lugar na makapagsimula muli. Sa isang tahimik na gabi, habang nakaupo sa kanilang bagong sala, katabi ang kanyang mga anak na abala sa kanilang pag-aaral, naisip ni Mang Pedro ang lahat ng pagsubok at tagumpay na kanilang naranasan. Ang lahat ng ito ay dahil sa pag-asa at pananampalataya, aniya sa kanyang mga anak. Bawal ang sumuko, kahit anong hamon pa ang dumating.
Sa mga mata ng kanyang mga anak, nakita ni Mang Pedro ang parehong pag-asa at determinasyon na nagdala sa kanya pabalik sa tondo na may daladalang mahiwagang sirup. Sa gabing iyon, natulog si Mang Pedro na may ngiti sa kanyang mukha, alam na ang kanyang pagsisikap ay nagbunga hindi lamang para sa kanyang sarili kundi para sa ibang nangangailangan.